Hello everyone and welcome back to our channel, and for today's video pag-uusapan naman natin ang pinakaunang nangyaring heart transplant gamit ang puso ng baboy. Let's go! Ang source natin sa video na to yung CNN. Viral na ngayon si David Bennett eh. Si David Bennett isang 57-year-old man from Maryland, USA. So nagkaroon siya ng magandang recovery kasi 3 days after ng first of its kind transplant surgery, heart transplant gamit ang puso ng baboy. Maganda daw ang kondisyon niya 3 days after ayon sa University of Maryland Medicine. So David ay may tinatawag na terminal heart disease. So ibig sabihin walang lunas sa karamdaman niya. So the only option na lang natitira sa kanya ay yung heart transplant gamit ang puso ng baboy. Bakit hindi puso ng tao? Kasi si David kasi hindi siya pwede sa isang conventional heart transplant. Okay? Pati na rin ng isang artificial heart pump hindi pwede sa kanya yung pagkatapos i-review ng mga doktor yung medical records niya. Ayon sa kanya, bago ang operasyon, it was either die or do this transplant. So, I want to live. I know it's a shot in the dark, but it's my last choice. So gustong-gusto na talagang mabuhay. Gusto niyang mag-undergo sa operasyon na to para humaba pa yung buhay niya. Ayaw niyang sumuko. So ayun na nga, pinahintulutan ng US Food and Drug Administration yung surgery. Dito lang December 31. So yung puso ng baboy, actually hindi naman talaga siya fresh from the pig. Kasi pag ginawa nila yon, it would be a disaster. So siguradong mamamatay si David dahil sa sa sandamakmak na mga problemang mangyayari sa katawan niya pag ginawa nila yon. So nagkaroon muna ng genetic modification sa puso bago isinagawa ang operasyon. Yon. So may mga binago sa genes sa puso ng baboy. So kapag kasi nagkaroon ng organ transplant, yung organ na yon ay isang foreign object para sa immune system ng tao. So magre-react si immune system, ang gagawin niya, susubukan niyang tanggalin yung foreign object, susubukan niyang patayin, gagawa siya ng paraan para malabanan yung foreign object na yon. So syempre, problema yan para sa pasyente at pwede niya itong ikamatay. So para maiwasan yun na nga nagsagawa nga ng genetic modification. Nagdagdag at nagtanggal sila ng mga genes sa puso ng baboy. 3 genes na magiging dahilan ng pag-reject ng immune system ang tinanggal sa puso ng baboy. Tinanggalan pa siya ng isa pa para hindi magkaroon ng tissue growth o hindi lumaki yung puso. Hindi lang sila nagtanggal kundi nagdagdag din sila ng genes. 6 na genes ang nilagay sa puso ng baboy para magkaroon ng acceptance si immune system dun sa puso ng baboy. Kailangan pa ng tuloy-tuloy na monitoring kay David para malaman kung makakapagbigay nga ito ng life-saving benefits. So hindi pa talaga natin masasabing successful yung operasyon kasi kailangan pa siyang obserbahan para malaman ng mga doktor kung merong nangyayaring komplikasyon at para nila masabing successful nga yung transplant. Ayon kay Dr. Bartley Griffith ang isa sa mga surgeon na nag-perform ng heart transplant. So ayon sa kanya, napaka-importante ng nangyaring surgery kasi hindi nga enough yung mga donor human heart para sa mga nakapilang mga recipient. So yung animal to human transplant talagang makakapagbigay talaga ng bagong option para sa kanila in the future. Ayon din sa organdonor.gov, nasa 100,000 yung mga nasa waiting list. Imagine, sobrang dami. Tapos yung namamatay, araw-araw habang naghihintay, nasa 70 na tao. Hindi sila naoperahan kasi wala pang available na organ para sa kanila. So, sa kasamang palad, nasasawi na lang sila. Meron talaga kasing shortage ng mga organ para sa transplants. Kaya naniniwala yung mga doktor na ang pagmamodify ng mga genes ay isa sa mga solusyon para ma-solve nga itong problema na to. Kaya lang syempre, ang tanong, bago maging isang ganap na solusyon ng paggamit ng mga organ ng hayop, magagawa ba yon ng walang gaanong pinsala sa mga volunteer, di ba? Kailangan kasi pag nagta-trial pa ng operation, syempre dapat may involved dito yung tao, pasyenteng tao, kung saan siya yung lalagyan ng organ ng hayop. Hindi naman na talaga totally bago ang paggamit ng mga parte ng katawan ng hayop sa mga transplants, no? Actually, ilang taon na rin kasi nagsasagawa ng transplant
ng heart valve ng baboy sa mga tao. Yung valve sa puso, sila yung responsable para tama yung direksyon ng dugo sa katawan natin. So valve siya. Hindi pwedeng atras-abante yung dugo, dapat one way lang. So nangyayari 'yon dahil sa valve ng puso. Nito ring October 2021, nagkaroon ng successful transplant ng modified kidney ng baboy sa isang brain dead na pasyente sa New York. So naging successful daw, naging maganda daw yung takbo yung sistema ng tao. Nga lang niya, brain dead nga siya, tapos ilang araw o ilang buwan yata, tinanggalan na rin siya ng life support. Naniniwala din ng mga eksperto na maaga pa para tawaging successful ang operation ni David. So dapat kasi maging maganda yung kalidad ng buhay niya sa loob ng ilang buwan. Posible rin siyang mamatay. Ang ethical issue rin ng consent para sa operasyon. No? Dapat kasi hindi lang ito galing sa pasyente. Dapat hindi lang pasyente yung pumapayag para sa katuparan yung operasyon. Dapat meron ding consent dun sa ibang tao. Dapat mag-agree sila, dapat malaman nila, dapat nila maintindihan kung ano ba yung ganung klaseng operasyon, ano ba yung mga risk, mga consequences. O ano man ang outcome ng makasaysayang operasyon na to, importante talaga na may matutunan ng mga doktor, mga researchers, at iba pang mga experts para naman ma-apply ito sa future, mga future transplants. Hindi natin alam, wag naman sana, na baka dumating yung panahon na kailanganin din natin ng ganitong klaseng operasyon. So yun na muna sa ngayon, sana naging meaningful itong short episode natin. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na para sa mga future uploads. I-like mo na rin at i-share sa mga friends mo. At huwag kalimutan, pwede ka rin mag-comment. Salamat sa support. Bye.